kailangan ko nang patigilin muna yung misis ko sa pagtatrabaho. Ganito po yung buhay dito sa Greenland mga kabayan, no? Hindi po siya madali. Yun na, bilis! Ito po yung municipal o munisipyo dito sa Greenland. Ayun mga kabayan, ngayon nag-aantay na kami ng bus dito na dadaan. Ayan, good morning mga kabayan. So, dito sa amin ngayon umaga dito sa Greenland, hindi kami pumasok ni misis ng trabaho. Dahil yung anak namin ay nagtatai siya, 3 araw na po. Tapos ngayon ay magbibihis kami ngayon. Pupunta kami dun sa may kumun. Yung tawag na dito kumun or yung municipal. Kasi ipa-cancel na namin yung registration ng anak ko sa kindergarten or sa daycare center na iniiwanan namin. Dahil hindi ko muna siya papasukin na doon at saka yung asawa ko titigil na muna sa pagtatrabaho. Dahil yung anak namin mga kabayan ay hindi siya masyadong naaalagaan doon. Iba talaga kasi mga kabayan pag sa atin talaga. Iba yung pag-alaga sa mga bata. So yung anak ko nakalmot kasi sa dito. Tapos ayaw niya nang pumasok, ayaw niya nang pumunta doon. Hindi ko alam. Yan, sabi niya ayaw niya daw kasi sabi niya away daw, away. So para maalagaan yung anak namin, papahingayin ko muna si misis sa pagtatrabaho. Tapos siya na mag-alaga sa anak namin. At yung anak namin hindi siya nakain doon ng mga pagkain mga kabayan, kaya minsan gutom siya. Ngayon mga kabayan, puro gatas na lang siya. Panay siya tai 3 beses ata. Tumawag kami sa doktor para magpa-schedule sana. Sabi nila virus naman daw ito, hindi daw magamot sa mga anong gamot. Pwede daw yung mga rehydration oral, yung mga ganon. So may dala kami. So obserbaran pa namin yung anak namin. Maliksi naman sa mga kabayan, wala nang problema. Problema lang marami yung tai niya. So ganito mga kabayan, pag dalawa kami ni misis nagtatrabaho, medyo talagang bagsak yung katawan namin, halos hindi na kami makalinis. Kasi nga, pagdating dito, yung mga labahan, ang dami, tapos yun, mga lilinisin. Sabi ko kay misis, tigil ka muna sa pagtatrabaho. So ngayon mga kabayan, bibihisan ko muna ito yung anak ko, kasi pupunta kami ng Kumon, at cancel namin itong registration. Ngayon mga kabayan, bibihisan ko muna itong anak ko, kasi lalabas kami. Yung mga damit niya dito mga kabayan, dubli-dubli po. Kasi malamig. Ito po, mga warmer ko. Unahin natin muna yung kuwan warmer. Yung fit talaga sa kanya mga kabayan. Para yung kuwan ba, iinit talaga yung katawan niya at saka yung hangin. Namaya. Ito, warmer po ito. Dali, magbihis ka magbabay ta. Ha? Dali lang kayo. Hindi pa natapos. Ayan. Ito, natapos na po natin yung warmer niya. Sunod naman natin yung ito. Medyo malaki-laki konti. Para may pangharang pa rin sa lamig. Medyo warm din to mga tila. Mga kabayan, hindi pwede yung mga rubber. Hindi pwede dito kasi malalamig. Iba po yung mga tila ng mga warmer. Sige. Suot. Medyo mahirap bihisan yung bata mga kabayan at saka napakalikot. Kaya yung oras kakainin talaga. Ipakin mo. Para sa akin na. Dali. Pasok talaga yung lamig dyan. Ayan po. Ayan po yung kuha niya. Yung pangalawa niya. Yung pangatlo, yun na po yung jacket talaga na makapal. So, nakadepende po siya sa lamig. Kung ilang temperature sa labas. Kung medyo malamig-lamig talaga, yung tatlong patong, tapos pang-apat yung final. So, ito hindi pa naman siya sobrang lamig. So, 2 patong lang muna, tapos yung final, 3. So, ito mga kabayan, ito, warmer din to, no? Fit talaga to sa, dapat sa balat mo, didikit siya. Para yung hangin. Sigurado lang po. May buti. Kailangan mo talaga ng pasensya pag nagbibihis ka sa bata. Lalo na pag ganitong edad. Kaya minsan tumatakbo-takbo yan mga kabayan.
Tapos minsan hindi pa matapos yung pagbibihis mo, napagod ka na. Tapos ito na po, warm din to siya, yan. Medyo malaki-laki konti para hindi masikip. Ito po. Sige. Ha. Ito na po yung suot ng anak ko mga kabayan, no? So, dalawang patong ito. Sarado talaga, naka-insert yan para hindi talaga mapasukan ng hangin. Tapos ngayon, susuot natin yung medyas niya. Ito mga kabayan, isuot muna natin itong medyas niya bago yung final niya na jacket. Or yung whole kasi yung jacket niya mga kabayan. Kasi pag nahuli na yun. Okay. Yan, pag nahuli yung medyas, hindi mo na maipasok yan kasi ayan, so ganyan na yung kuha ni Maya. Tapos final na siya, kuha tayo ng jacket niya. Ito na po yung jacket niya mga kabayan na binili namin, kasi walang size kasi sa ukay, nanapan namin siya. Kaya bumili kami ng bago. Ayan po, yung tela niya po, ayan, medyo balahibo at makapal din siya. Mayroon na po siyang, ito po, hood. Yung talo ba yan o sombrero? Ayan. So ito naman, ito yung nilalak sa sapatos ng mga bata para hindi talaga matanggal yung sapatos. Ayan. So suot na natin. I-hold kasi ito mga kabayan. So ang ginagawa ko para mabilis siyang mabihisan, pinapahiga ko itong jacket. Ayan. Higa! Ayan. So ganyan mga kabayan, higa or upo lang siya. Kasi ipapasok natin ito. Ipapasok natin dito. Ayan. Ayan, binibigyan ko siya ng cellphone minsan mga bad kasi pagka nagmamadali ako para hindi na siya takbo ng takbo. So yung gamitin mo sa trabaho. Ayan. Yung Ayan. Pag nailabas na natin ito mga bad, yung dalawang paa niya dito, yung paa ba yan? Kuha na natin yan, patayuin na natin. Ayan, pag nakatayo na siya, pasok na yung kamay niya dito. Maya, lagay mo na yan. may ballpen pa. Ayan, no? Pagka ganyan, medyo kuha na tayo, malapit na tayo sa finishing. Snow? Like niya daw, Snow. Ayan po, ganyan na po yung kanyang uniform. Ngayon, sarado natin kasi ito, may zipper yan dito. Uy, Pag inom sa tubig dito. hindi pwedeng walang zipper ito. Wait, saglit. Ayan. So ngayon, sasarado natin din sa kabila. So napakahirap mga kabayan, ang tagal talaga mabisa ng bata yan. Ganito, gumagalaw-galaw pa siya. Maya, wait. Just wait. So ito na po mga kabayan, yung suot ng anak ko. Yan, saradong-sarado. Mayroon siyang dito hodo. Yan, magagamit to pagka malakas yung hangin at saka nag-snow. Traffic. At saka napakatibay. Ito mga kabayan, yung kanyang jacket kasi dudulas lang po yung tubig dito at saka snow. Yan. Okay, sapatos na naman. Itong sapatos niya mga kabayan, ito po, binili din namin bago ito kasi wala din kaming mahanap na size doon sa ukay. At sabi doon sa minus 20 po ang kaya nito. Minus 20 degrees. Yan, medyo may balahibo siya sa loob. Hindi ko alam kung anong klaseng tela. At napakatibay ito, waterproof na din po siya. Kahit mabasa. I'm sorry. So ngayon, ito din yung pinakamahirap na part kasi mabigat na siya dahil may mga suot na siya. So, pagsuot na naman ng sapatos. Pagulog ko naman, Cham. Yan. Kailangan ko siyang ikarga dito kasi ang hirap pasuotin. Mukhang matutumba siya dahil sa kapal ng mga sinuot. Yan. So, yun. Dapat idiin natin para mapasok yung panya doon. Tapos, ilak natin yan. Yun. I'm Homer Simpson. Ang ginagawa ko, ito mga kabay, no? Ito. Sakay tayo ng Ayan. boss. Gusto niyo? Ito po siya. Ilalagay mo po siya You want to try? dito sa ilalim para Sakay hindi tayo ng bus. po matanggal. Kasi yung sapatos niya mga kabay, pag tuwan, natatanggal. I'm Homer Simpson. Tapos napapasukan siya. Homer Simpson. Yan, ito yung nilalagay sa likod para sarado ito. Yan. So, ganyan po ang itsura mga kabayan. No? Dapat nakakuha din to sa nakasarado din to sa ibaba. Yan, nakaisarado dapat yun. Nakataklo ba? Sorry. Yan. So, ganun din sa kabila. Ilagay natin para yung bata, hindi matanggal yung sapatos niya. Hindi sa madapa. Yan, isa din sa magkuha to.
bibigay balance. So, ganyan lang po siya, oh. Lagay mo lang siya dyan, oh. Yan. Kasi minsan mga kabayan, natatanggal yung mga sapatos ng bata, lalo na pag maluwag. So, ganyan. Tapos ito po, ilagay mo dito, yan. Sarado din, ayan, oh. Protection na yan. Ayan, tayo magbibihis mga kabayan. So, ang sinusuot ko mga kabayan, ito, warmer po ito. Mayroon din po ako sa loob pa, isang warmer. Minsan, dalawa, isa, depende po sa lamig. Tinatansya ko po siya. Pag ganito yung suot mo mga kabayan, yan, sarado po yan. Medyo iinit yung katawan mo pag nakasuot ka na po ng jacket. Tapos ito po, parang leggings na siya mga kabayan, pero iba yung tela niya. Iba yung tela niya sa leggings. Ito pa ay medyo mainit pag nakuha na po siya ng jacket na takpan. Ngayon mga kabayan, ay pupunta na kami. Bali, wala kami sasakyan gagamitin dahil yung sasakyan ko mga kabayan ay ginagamit ng kasama ko. Dalawa kasi kami nun. Sa company kasi namin yun mga kabayan. Ngayon absent ako, hindi ako pumasok. Ito mga kabayan yung service namin sa anak namin. At dyan namin nilalagay sa baba ng hagdan. Medyo mahirap talaga pagka paakyat sa itaas tapos karga mo yung anak mo. Sa akin lalaki mga kabayan, no, nahirapan ako dahil mabigat na yung anak ko. Tapos yung asawa ko mas mahirap sa kanya dahil babae siya. Ngayon mga kabayan, pupunta muna kami sa bangko dahil yung account ni Mrs. ATM niya ay na-block dahil mayroon siyang kailangan i-submit na mga papers. Dito kasi mga kabayan, yung mga bank account ATM, kapag na-monitor nila na parang may nag-hack or may mga documents ka mga kabayan na hindi mo na-submit, tapos hindi mo na kuwan doon, nalagay na magkano yung papasok sa account mo. Tapos pag may pumasok, lalo na pagka nilalagyan ko ng laman ang ATM ni Mrs. Tapos ma-detect nila, questionable yun kasi pag apply mo kasi dito ng ATM, yung bank account mo, dapat ilagay mo doon, i-declare mo kung magkano yung sahod mo, tapos kung magkano yung marireceive mo na pera galing sa labas. Kaya dito mga kabayan, hindi basta-basta dito kapag mayroon kang maraming pera, ay madidetect mo dito ng bangko. Malalaman nila kung magkano yung pera mo. Kaya yung kay Mrs. na block yun, siguro dahil sa requirements mga kabayan, hindi siya nakapag-submit ng kanyang residence permit kasi kada taon ata mga kabayan nag-update kami dito ng residence permit namin at saka information para iwas na din sa scam. Ang oras natin dito ay alauna po ng hapon. Yung bundok natin, no, kapal-kapal na din yung snow. Dito pupunta kami sa bangko. Ito po yung bangko dito, malapit lang sa amin yung bangko mga kabayan. Siguro nasa 5 minutes lang kung lakarin. Ayan. So, yung mataas na building na yan, yung puti, yan po yung bangko, yung Greenland Bank dito. Dyan namin ipa-open yung account ni Mrs. Pupuntahan namin kung paano ma-open kasi hindi kami maka-withdraw, na lock yung ATM niya. So yung pera kasi mga kabayan, doon namin dinideposit sa account niya. Minsan yung sahod ko, dyan ko po dinideposit dahil mayroon kasi siyang sariling savings account. Yung account ko kasi sa ATM ay pang company ko lang yun, salary. Hindi ako nag-iiwan ng sahod na malaki kasi para iwas na din sa mga scam. Dahil dito mga kabayan, may mga scam din dito sa mga online. Pero dito yung mga case na babalik yung pera dahil dumadaan muna dito sa bangko kung anong lugar, ino-hold nila mga kabayan yung mga transaksyon na nasa labas tapos questionably. Ito po yung bangko dito, ayan. So papasok kami. Medyo uulan yung natin panahon dahil makulimlim at wala pong araw. Ito po yung bangko dito mga kabayan, no? May nakalagay po sa taas na BDO. Hindi ko po alam kung ano pong meaning niyan. Ayan, dito na po kami sa may pintuan ng mismong bangko na ito. Pasok kami dito kasi magpipila kami mga kabayan para maayos na yung ATM ni Mrs. dahil hindi kami makapag-withdraw ng pera. Nandito muna kami sa loob mga kabayan. Antay muna namin si Mrs. habang inaayos niya yung ATM niya dun sa may counter. Ayan. So ngayon mga kabayan, okay na po yung ATM ni Mrs. na open na po siya kasi nakapag-submit po siya ng mga requirements dito, no, sa bangko. Kailangan kasi mga kabayan, tatanungin ka dyan kung magkano ba yung pera na pinapasok mo, tapos kung magkano yung withdraw mo, magkano yung pinapadala mo.
Mayroon bang naghuhulog sa iyo ng pera na ganito kalaki? Nagkukuhan ka ba ng online? So dito mamomonitor ka dito mga kabayan kung may pera ka dito na malaki. Pwede kang ma-block dito kasi questionable sa kanila eh. So yun yung kagandaan dito sa Greenland, ma-monitor nila kung mayroon bang nangyayari na money laundering ba yan or yung mga korupsyon. Kaya sana ganyan sa Pilipinas, no? Kapag mayroon tayong ATM, tatanungin kung anong trabaho mo, magkano yung pera pumapasok. Kaso hindi eh. Napakarami kasi natin sa Pinas mga kabayan. Samantalang dito, ilan lang yung tao dito sa NOC? 19,000 lang. So kaya lang nila makontrol. Pero kaya lang yung makontrol sa atin mga kabayan. Depende po sa lugar din. Sa tao din kasi yan, sa atin talamak din kasi talaga yung korupsyon. So maganda dito. Bali dumaan po muna kami ng ATM machine kasi nag-withdraw kami ng pangpamasahe mga kabayan sa may bus. Dahil sasakay kami ng bus mamaya, pupunta po kami dun sa area kung saan yung dinideliver yung mga order. Kasi si Mrs. mayroon siyang in-order. Tapos ngayon mga kabayan, pupunta po kami sa may commune or yung municipal nila dito kasi yung anak ko ipakancel na namin yung kanyang registration sa kindergarten para hindi na siya magbayad. Tapos tatanungin din namin mga kabayan kung bakit hindi sila nagpapadala sa amin ng resibo. Dati mga kabayan, no, nagbabayad kami every month. Mga nakadalawang bayad lang siguro ako, hindi na sila nagbigay ng resibo. So ngayon baka maipon yun doon, lalaki ng lalaki yung babayaran natin. Yun yung isa sa ireklamo ko doon. So ako ang magreklamo mga kabayan. So ngayon mga kabayan, no, kami pa yung magreklamo ngayon dito sa may gobyerno na bakit hindi nila pinadala sa amin yung resibo. Tapos ang mangyari, lalaki ng lalaki yung babayarin namin. Bali yan po yung munisipyo dito mga kabayan. Pwede ka dyan kung bagong dating ka, magpa-registered ka, gawan ka po yung CPR number o registration. Dyan kami magreklamo ngayon kung bakit hindi nila pinapadala sa amin yung resibo. Dahil ang mangyayari niyan, kapag naipon mga kabayan, lalaki din yung babayaran namin. Kasi yung anak namin mga kabayan, iniiwan namin sa kindergarten ito, hindi po ito free. So may bayad din dito yung bata. So sayang din kung hindi namin ipakancel dito. Tapos yung misis ko titigil na sa pagtatrabaho at hindi na din niya ihahatid yung anak namin sa kindergarten dahil siya na ngayon mag-aalaga para mas matutukan mga kabayan ng misis ko yung anak namin. Sa ngayon yung priority namin yung kalusugan ng anak namin kasi medyo pumapayat siya, hindi siya kumakain dun sa kindergarten dahil iba yung pagkain dito mga kabayan. Hindi ka pwede ditong subuan, ilagay lang sa harapan mo yung pagkain. Kahit mga bata dito sila na mismo ang kumakain. So yung anak namin ay hindi man ito nasanay kasi sa Pilipinas talagang sinusubuan siya, sa kanya lahat yung atensyon. So dito nag-a-adjust pa rin siya, pero wala kaming magawa kundi patigilin na talaga siya sa kindergarten at yung misis ko na mag-aalaga. Ang pera kasi mga kabayan makikita lang yan mga kabayan, pero yung magkasakit tayo, kalusugan, importante yun. Ang importante lang naman ay hindi tayo sobrang hirap talaga mga kabayan, no, na kailangan talaga nating kumayod ng kuan. Sa akin ngayon okay na sa akin, sumisweldo tayo dito na kahit hindi naman kalakihan yung maipon, balance lang mga kabayan. So ito na po, diyan po tayo papasok. Tinatawag nila itong Common Karpik Simersok. Yeah, ito po yung municipal o munisipyo dito sa Greenland. May kahoy pa sila dito. Ayan. Ayun mga kabayan, bali tapos na naming ma-cancel yung application ng anak namin dito sa commune or sa munisipyo nila. Bali mag-email na lang daw sila mga kabayan kapag na-approve na daw yung cancellation ng anak ko. Dahil sa ngayon kailangan ko nang patigilin muna yung misis ko sa pagtatrabaho. So hindi sa lahat ng panahon mga kabayan, no, kailangan natin na pera na talaga yung kuha natin sa buhay. Isipin din natin yung kalusugan natin, lalo na yung anak natin, kasi pag nagkasakit mga kabayan mas lalo pa tayong mahirapan. So ngayon habang maaga pa ay pinatigil ko na si misis. 1 year naman yung cancellation niya mga kabayan, depende naman kung magpapatuloy siya kapag okay na yung anak namin. Kasi yung anak namin ititrain namin siya na mismo yung kakain sa sarili niya. Doon kasi sa kindergarten mga kabayan, hindi siya kumakain ng sarili niya. Kailangan talaga siyang subuan kasi nanggaling nga ito sa Pilipinas. Baby kasi ito sa Pilipinas mga kabayan. Kasi siya lang mag-isa doon, siya lang yung apo doon na nandun sa bahay. Halos lahat ng atensyon nasa kanya. Pagdating dito sa Greenland mga kabayan, no, wala na. Kasi sa bahay lang, hindi na siya namin mapansin minsan dahil nga busy din kami.
sa bahay nasusubuan namin siya, napapakain namin siya. Pero pagdating sa kindergarten, 8 hours siya doon mga kabayan, nandun sa kindergarten. Ang gagawin ng kwan doon, bantayan lang siya doon. Kung iihi siya, tatais siya, sasabihan lang siya, punta ka doon sa CR. Siya nang magtatanggal ng kanyang mga damit, yung kwan niya, suot niya. Tapos pagkapakain dito ng mga bata, hindi mo nasusubuan yun. Lalagyan lang nila pagkain sa harap dun sa misa. Upo yan sila. Pagkatapos kain ng mga bata mga kabayan, sila lang yung kumakain. Tatapon nila yung basura niya sa basurahan. So yung anak ko, yung di niya natutunan pa lang dito, yung kakain. Kasi ang hirap niyang pakainin, kailangan mo talaga muna siyang pilitin minsan. So nangyari, nagugutom siya, sumasakit yung tiyan niya. Tapos ngayon nagtatais siya mga kabayan, siguro dahil sa virus. Nagpa-schedule kami sa hospital. Tinawag namin doon kasi kinuha namin, in-inform namin na ganito yung nangyari sa anak namin. Sabi nila, hindi naman daw gaanong malala pa ito kasi yung pagtatai pala mga kabayan, wala pala siyang gamot na para mga antibiotic na ganun. Dapat kailangan mo lang pala talaga siyang painumin ng mga yung oral rehydration, tapos yung mga soap na mga sabaw, ganun, tubig. Tapos iwasan mo yung mga pagkain. Sabi naman dun sa doktor, kapag lalala daw, halimbawa pag palagay lang natin, no, gaya dun sa mga nagsusuka na, tapos nagtatain na parang may dugo, tapos sobra-sobra na magtai, mga 3 beses pataas na daw sa isang araw, ayun na daw yung kailangan daw baka ma-dehydrate. So ngayon minumonitor namin yung anak namin. Ayan, nandito kami ni Mrs. sa may bus stop mga bayan kasi sasakay kami ng bus. Number 1 man na, hindi man na mao. Number 1 na? Number 1. Pangunta na sila number 2 here. Parang doon ata ang number 2 sa kabila. Oh, wala, di na. Number 1. Number 1. Okay. Mga kabayan, doon pala kami sa kabila sasakay dahil itong bus dito mga kabayan ay number 1 ito. So iba daw yung schedule dito. May mga number kasi yung bus dito. Number 1, number 2 at number 3, iba-iba yung ruta. So ang gagawin namin, doon kami sa kabila magantay. So ito kasi yung first time na sasakay kami mga kabayan kasama yung mga bata. Dati nakasakay kami ni Mrs. isang beses lang din, pero number 2 yung sinakyan namin. Dito wala pala. Ito yung panahon natin mga kabayan. No, makulimlim siya, wala talagang araw. Ganito na pagka winter dito. Maganda nga ngayon kasi wala siyang snow at hindi malamig, tsaka hindi madulas. Ito lang yung gusto ko na klima. Yung ganito mga kabayan, no, walang snow. Doon kami sa unahan mag-aantay ng bus. Kasi doon pala dumadaan yung number 2. Ito po yung mga tao ngayon mga kabayan nagsisilabasan dahil hapon na dito. Alas 3 na dito ngayon mga kabayan. Kadalasan niya uwian na alas 3, alas 4 yung pinakamaraming umuwi galing ng trabaho. So bukas trabaho na naman tayo kasi absent ako ngayon mga kabayan. Hindi pwede tayong umabsent ng tuloy-tuloy dahil wala tayong pambayad sa mga gastusin. Lalo na ngayon si Mrs. ay hindi na din nagtrabaho. So kailangan ko na iwasan yung pag-absent. Ngayon nag-absent lang ako dahil sa anak ko. Kala ko kasi na makapunta kami ng hospital. Oh, number 2 na. Ayun na yung number 2 mga kabayan, oh. Kailangan naming makahabol kasi may interval kasi dito, medyo matagal pa. Yun na. Bilis. Kailangan namin makahabol mga kabayan kasi yung bus dito matagal pa, 15 minutes pa ang sunod. Oh. It's fine. Bayad ma. Hoy. Dito na kami sa loob mga kabayan ng bus. Kasama ko pa yung anak ko. Tapos si Mrs. nandun sa kabila kasi nandun yung bata. Stroller kasi dun banda sa kanya at saka mga disabled person. Ito yung madadaanan natin dito mga kabayan. No? Nasa city pa tayo. So kada mga kabayan, bus, may madaanan na bus stop. Hinto talaga siya. Kaya nitong mga green. Itong green na to, may sasakay na naman dyan. Yan. Ayun, nakababa na kami mga kabayan. Dito kami nakababa, oh.
Tapos punta kami dun sa may blue water na tinatawag nila dito. Ang blue water mga kabayan, ayan po yan dito yung parang LBC. Para siyang LBC kung saan yung mga pinapadala mo online mga kabayan, no? Yung in-order mo, doon mo po kukunin, pipick upin mo po doon. Samahan nyo kami mga kabayan dito sa likod natin. May mga boat po dito. Yan. So yung mga boat na yung mga kabayan, no, yan yung ginagamit nila sa fishing boat o gagala sila. Ngayon kasi nilalagay na nila dito sa gilid dahil pag doon sa dagat titigas kasi yung gilid dito nang nilalagyan nila. Yung dagat kasi dito sa gilid tumitigas siya, kaya ma-stuck yung mga motor niyan, masisira. Medyo kailangan naming bilisan dahil nandun pa sa unahan yung blue na yun na building. Kasi biglang bubuhos yung snow mga kabayan at ulan. Kailangan pa namin makabalik ulit dun sa may istasyon ng bus kung saan kami umalis. So ayan po yung mga boat nila dito. So may mga yan mga kabayan, may mga may-ari yan halos lahat ha. May mga may-ari yung mga boat na yan. At pagdating ng titigas na ito mga kabayan, mag-umpisa na kasing titigas to mga next month. Unti-unti na nilang iangat yan. Dahil hindi pwede dyan mga kabayan, mag-stay lang yan kasi hindi nila mapaandar, masisira daw yung motor. Kailangan daw nila yan paandarin, lalo na pag nilamig daw yung motor. Kasi may kasamaan ako na meron siyang boat. Ito po yung tunnel, shortcutan din yan mga kabayan, no? Papunta din po dun sa city. Ngayon maglalakad pa kami mga kabayan, siguro nasa 300 meters galing po dito sa bus stop. Dahil wala pong dumadaan na bus doon mismo sa kumpanya na yan mga kabayan, no? Dahil nasa gilid na siya, hindi po siya daanan ng mga bus. Lalakarin namin papunta doon. So medyo malamig siya dahil malakas-lakas yung hangin. Nasa gilid kasi tayo ng dagat. Yan, nagpunit na tayo mga kabayan. Medyo malamig na siya, malakas kasi yung hangin dito. Ang mahirap kasi dito kapag malamig mga kabayan, tapos may hangin, napakasakit. So yan mga kabayan, no? Yung mga boat dito, isa po sa kabuhayan nila dito yung fishing. Kaya ginagamit nila dito yung boat. Mas marami pa dito mga kabayan yung may mga boat kaysa may mga sasakyan. Dahil dito sila nabubuhay sa fishing, kasi sila nabubuhay dito. Ito yung bumubuhay din dito sa amin, yung mga isda nila dito sa Greenland. Dito sa gilid natin, yan po yung daanan din ng mga sasakyan yan. Tingnan nyo yung mga bato, paano nila yan pinasabugan at ginawang kalsada. Ayun na po mga kabayan yung blue na yan na building. Diyan po tayo pupunta. Medyo malayo pa konti yung lalakarin natin. Kaya mahirap dito kapag nag-snow na dito at tumigas yung kalsada, madulas. At pag may hangin pa, mahirap, masakit sa kamay. Ito na po yung Blue Water Greenland mga kabayan. Punta pa tayo dun sa harap kasi dun po kinukuha yung mga padala. Isa pong malaking company yan. May mga kababayan din tayo nagtatrabaho dyan. Mga kadalasan dyan, driver, yung mga kuha ng mga gamit, lilipat. So itong kumpanya na ito mga kabayan, hindi lang po siya sa mga bagahe, kundi isa din po siyang kumpanya kung gusto mo po magpalipat bahay, mga gamit. Ayan po, isa po sila sa mga nagbubuhat, kakarga. Siyempre malaki yung bayad mo. Tapos yung mga furniture, ayan, so mga gamit, sila po. Tapos yung mga deliver online mga kabayan, yun talaga yung pinaka main goal nila. So ito po yung entrance dito. Ito po yung loob dito mga kabayan. Dito po tayo kukuha ng gamit. May kababayan tayo din, no? Nagtatrabaho. Ngayon mga kabayan, pabalik na po kami dun sa may bus stop. Dahil sasakay na po kami ng bus dahil medyo umuulan na mga kabayan. Kasi delikado dito mga kabayan kapag maabutan kami ng ulan. Malayo-layo pang lalakarin namin at napakalamig mga kabayan. Nakuha na pala ni Mrs. yung bagay niya, nandyan sa kanya. Ito po yung Blue Water na yung company na yan. Ngayon babalik pa rin kami dun sa may tinigilan namin dahil yun lang yung malapit mga kabayan, no? Ayun, no? Wala po ditong katao-tao dito mga kabayan. Ayan, walang mga bahay dito na malapit, kaya hindi na po siya nadadaanan ng bus dito. Kaya kung dito ka nakatira banda, medyo mahirap dahil kailangan mo maglakad dun kung nagsasakay ka po ng bus.
Ang kailangan naming lakarin mga kabayan, mula dito po, yung blue water na yan. Tapos papunta po doon, no? Ayan, siguro nasa 300 meters, medyo malayo-layo din. At medyo matagal-tagal din dahil may kasama tayong bata na tinutulak. Kailangan natin magmadali. Baka kasi biglang bubuhos yung ulan. Basa tayo. Maganda doon kasi may masilungan naman tayo doon. Habang nag-aantay ito ng bus. Ayun mga kabayan, nag-aantay na kami ng bus dito na dadaan. So yung ticket pala namin kanina, pwede pa namin magamit. Basta hindi pa siya umabot ng 2 oras mahigit. So nasa 30 minutes pa lang kami. So makasave kami mga kabayan kasi pabalik na kami. May oras pa kami. So ito po, nakatipid kami ngayon. Ayun, sasakay kami, mag-antay kami ng bus pabalik dun sa my city. Ayan, ito na po yung bus mga kabayan, no? Ayan, sakay na po tayo mga kabayan kasi dumating na po. May bababa dyan mga kabayan, antayin muna natin. Ayan, nandito na po tayo sa city mga kabayan. Ito po yung city, Nook City. Tapos yung mall, ito po yung nag-iisang mall dito sa Greenland. Malapit na tayo mga kabayan. Doon tayo baba sa kabila, malapit sa bahay. Ayan po yung nag-iisang mall dito, Nook Center. Tapos dito may bus stop na naman dito. Bababa yung mga pasahero dito. Pero doon kami sa kabila, dadaan. So nandito na kami sa city mga kabayan. Medyo marami-raming tao. May mga ukay ba dito, bintaw. Tingin muna tayo dito ng mga panlamig. Kasi medyo mura dito. Ayan po, may mga charger po dito, jacket, mga pa winter. Ayan po, may sapatos din po doon. Ano kay Axel di kasya? So, ito mga kabayan, city na talaga to dito. Dito naman sa city mga kabayan, hindi naman dito gaano talagang malungkot. Hindi kaya dun sa kwan, sobrang tahimik doon yung pinuntahan namin. Kasi wala ka masyadong maririnig na mga sasakyan, ingay, mga tao. Hindi kaya dito mga kabayan, no? Busy yung mga tao dito kapag dito ka sa gilid ng highway yung bahay mo. Pero pag nasa loob ka na ng bahay, hindi mo naman maririnig yan. Yung paglabas mo lang, makikita mo maraming tao, mga sasakyan.